So kagaya din ng ibang mga tourist area, talagang ito yung consequences of being a tourist area. Garbages around. Ang dami pong basura sa umaga. Ayan, tingnan nyo naman yan, mga plastic, diba? Hindi kasi natin mafi-filter talaga yung good and bad tourist or a good tourist with the bad habits. Hindi po mafi-filter yun, diba? So, ito na po, sa umaga, ito po yung view natin. At talagang maganda po siya, tahimik. Yun po yung dating sa akin. Tuwing umaga po, nagwo-walking ako sa lugar na to. Hindi naman araw-araw dito ako. Kumbaga, nagwo-walking din ako sa ibang location. Pero, ang tahimik po kasi sa umaga, kumpara sa gabi or hapon, or maya-maya po, mas dadami pa yung tao. Ganito po yung mga boat nila, may mga design. Ito naman yung mga yacht and small boat. Dito po sa port na to, sa harbor na to, naka-park. Yan po. Tahimik pa po. Wala pang tao. Wala pa pong katao-tao kahit mga trabahante. Kahit yung mga worker, you'll not be able to see them yet around this time. I think it's past 7 o'clock in the morning. Past 7 o'clock until 8 o'clock. Tahimik pa po. Pero marami na pong naliligo sa dagat. Yan, ang ganda po sa area na to, medyo kalmado yung dagat. Kesa dun sa kabila, ang lakas ng alon. So kung gusto nyong maligo, talaga maganda dito sa area na to kasi medyo calm siya dito. Tahimik. Malinis din naman po yung tubig dito. Tsaka yung mga basura kanina, nung nakita nyo, meron din po naglilinis dito sa umaga. So mga tanghali, wala na po yung mga dumi na yun hanggang maghapon. Yan, ang ganda po. Ito po yung Red Tower na sinasabi nila. Actually, like, parang fortress siya ng harbor area. Napakaganda po ng history ng Red Tower na to. So, kung pupunta po kayo dito sa Alanya, Turkey, ang ganda po dito. Actually, sa Turkey, ang daming magagandang lugar. Isa na po ito dito. Ayan. Meron na pong naliligo. Kalmado lang yung dagat. Meron na pa paddle boarding. Actually, dito na area naman to, wala kang paglalagyan nung anong tawag, towel. Pwede mong ilagay sa sand tapos mahiga ka kasi konti lang po yung space niya between the wall tsaka nung tubig. Ganito po yung kalinaw yung tubig dito. Medyo mayroon siyang stones. Rocky siya pero malinaw po yung dagat. Meron din po siyang part na sand lang. Ayan po. May naliligo na. Tapos dito pwede kang pumasok. Andyan po yung oras ng opening tsaka closing nila. Pumasok na po tayo para makarating tayo sa kabila naman. Ito po yung dadaanin nyo kapag babaybayin nyo yung buong fortress na yan. Buong wall na yan. Meron na rin po naglalakad dito. Kumbaga, hindi lang ako. Mga ganitong oras, mga 8 o'clock na po ito. At ang dami pong oranges. Ang dami pong orange, puno ng orange dito. May mga bunga po, sobrang dami. Halos lahat ng daanan, meron po silang orange. Kaya pwede ka manguha kung gusto mo. Actually, wala yata magsisita sa'yo, pero hindi ko pa naman po nasubukan. Kasi yan, na feeling tayo, feeling vlogger. Yeah, lakad-lakad lang. Actually, yung pagpunta ko dito, more on walking lang talaga. Ayoko yung running. Hindi po ako nagra-running. Walking lang po talaga ako. So, I spent almost
2 hours for walking every morning. Nakita niyo po yung catapult na yun? I think it's a catapult, yes. Kung saan ginagamit po yung equipment na yan panlaban sa mga invaders. Charot. Tapos itong area na 'to, hindi ko po alam kung, para saan po siya, pero andiyan po siya. Can you imagine? This is how many years I've been here. Pero andiyan pa po siya, tabing dagat. Kaya po niyang mag-withstand sa temperature, tsaka ang tagal-tagal na po ng ano na 'to, andito pa rin po, nakatayo pa rin po. Kasi yung history nito way back, buhay pa si Cleopatra eh. So imaginin mo. Although syempre nung panahon ni Cleopatra hindi pa siguro ganito kaganda. Pero meron po silang mga pictures kung ano yung hitsura ng buong lugar na to. Yan. Ang dami din pong bulaklak. Ang dami pong mga prutas na nakatanim sa paligid. Kaya medyo iba yung dating niya. Alam mo yun, parang nakakakalma. Alam mo yung lugar na kagaya ng Singapore or Hong Kong, yung medyo crowded siya. Tapos medyo less yung nature. Ito kasi combination ng dagat, tapos may mga puno. Although may area siya na crowded kasi syempre marami pong tourist, pero makakakita ka talaga ng lugar na parang iba yung dating sa'yo. Parang marirelax ka talaga. Tapos parang mai-imagine mo yung mga unang panahon dito, kung ano yung buhay dito, bakit naging ganito, paano na-create nila nung mga unang panahon, paano nila na-create yung ganito kataas, tsaka ganito katibay. Mapapaisip ka ba? Di ba ang ganda? Actually, ang sarap po maligo sa dagat ganitong oras. Dapat susunod maliligo ako ng dagat dito. Yan po yung view niya talaga. So guys, ngayon pabalik na ako. Kumbaga, maglalakad na ako babalik ng apartment. So pabalik, dito po ako sa taas dumaan. Doon po ako sa baba kanina, dumaan, papunta.
pabalik dito po ako sa taas. So, ito po yung tsura niya dito sa taas. Yan. Diyan po ako dumaan kanina, di ba? Nakita niyo yun. So, ngayon dito tayo. Yan. Tahimik pa po yung buong daan. Pasado 8:00 na po ng umaga dito. Ang dami pong restaurant, tsaka magagandang restaurant talaga sila. At ang goods dito, hindi po mahal yung pagkain dito. Mura lang po yung pagkain. Tapos nakita mo yung mga punong yan. Puno ng mga orange yan. At lahat may bunga. Sobrang daming bunga. Kaso hindi pa nahihinog. Nakita ko rin to. Dinidiligan nila lahat ng puno dito. So, yan. Well-maintained din naman yung mga puno. Kaya makita mo kahit mainit yung lugar. Hindi naman sobrang init. Parang Pinas lang ba minsan. Pero iba kasi yung dating niya kasi yung mga architecture, buildings, and roads are designed differently. Kita ko rin to. Yan, favorite. Makakita ng mga flowers. Kita ko rin tong shop na to along the way na may magaganda siyang artifacts no. Mga equipment, pwede nyong pang display sa bahay. Yan. Dahil po siyang mga unique na pang display sa bahay.